15,000 kilometro, halos 10 buwan at isang bisikleta. Iyan ang nilakbay ng 20 anyos na si Adam Desbox mula Pransya hanggang Cebu. Sa halip na eroplano, bisikleta ang kanyang piniling sakyan para makauwi sa kanyang pamilya. Alamin ang kwento mula kay Jim Ray Biosa. Paano kung piliin mong magbisikleta sa 15,000 kilometro mula Pransya hanggang Pilipinas? Yan ang ginawa ng 20 anyos na si Adam Devoe, isang kalahating Pranses at kalahating Pilipino na dumaan sa ilang bansa bago makarating sa Cebu. Matapos ang mahigit isang taong pagbibisikleta, emosyonal siyang sinalubong ng kanyang pamilya at mga kababayan. Madamdaming sinalubong ng pamilya ni Adam Devoe ang 20 anyos na siklista nang makarating ito sa Sambuan, Cebu nitong Sabado ng hapon. Hindi lang pamilya ang sunulubong kay Adam, nagtipon din ang kanyang mga kaibigan at mga kababayan para batiin siya sa kanyang ika-20 taong kaarawan matapos ang kanyang mahabang biyahe. Mga project ko nga Pinoy ko, basta mga tao mungunta na dyan ako sa gawas, di ko mo yung French ko na Pinoy dyan ang akong gisulti kay mao dyan direct ko nadako sa Sambuan, sa mga kanang mga tao, like kanang dito ko makatong supportive kay Noong Hulyo 8, 2025, nagsimula ang kakaibang biyahe ni Adam. Mula Pransya, tinahak niya ang mga bansang gitnang silangan, gitnang Asya, silangan at timog silangang Asya bago makarating sa Pilipinas. Bago pa man siyang tuluyang umalis, alam na ng kanyang ina na hindi magiging madali ang kanyang plano. Ayon kay Rosalie Devoe, siya pa umano ang huling nakaalam sa balak ng anak na magbisikleta mula Pransya hanggang Pilipinas. I think I am the last person he's telling his plan because he knows that I will say no at all times. I am the last to know. And so when he finally talked me about his project of biking from France to the Philippines, I was like I don't know. Do I have to say yes or do I have to say no? It took me long to accept and to decide. Aabot sa 7 hanggang 11 oras kada araw ang pagpadyak ni Adam. At dahil kailangan magaan ang kanyang dala, ilang mahalagang gamit lang ang kanyang dinala. Mga dokumento, gamit sa pag-aayos ng bisikleta, maliit na tolda, sleeping bag, mini stove at ilang damit. Kapag nasiraan o nabutasan ang kanyang gulong, siya mismo ang nag-aayos nito sa gilid ng kalsada. A wonderful moment that I really appreciate was I was having a really bad day in Turkey because my bike kept getting flat every day. There was a problem with the tire that I think like there was like a needle that was stuck in it, and I was very low, and I decided to sleep outside the village because it was like the only village around. Hindi rin naging madali ang halos 10 buwang pagkakalayo niya sa kanyang pamilya. Pero sinubukan pa rin ng kanyang mga magulang na makasama siya sa ilang lugar sa kanyang biyahe. Kabilang ang pagkikita nila sa Oman at ang sorpresang pagkikita nila sa Bangkok noong Abril. At ngayong nakauwi na siya sa Cebu, dala ni Adam hindi lang ang kanyang bisikleta, kundi ang mga kwento ng halos 15,000 kilometrong kanyang nilakbay. I think my core has changed, how my decision making has changed. I'm so much more careful now, and I think a lot about my decisions now. So, but I'm still the same person. I think I have the same mind since I was like 10. Mula Pransya hanggang Cebu, hindi eroplano kundi bisikleta ang naging sasakyan ni Adam sa kanyang pag-uwi. Halos 10 buwan, 15,000 kilometro at hindi mabilang na pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pero sa dulo ng lahat, isang yakap ng pamilya ang naging finish line ng kanyang pinakamahabang biyahe. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.